baril, pumagawag ng baril, patayin mo na para one less criminal. Ano na nga ba ang mangyayari kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Posible bang makalaya siya o hahatulan siya ng panghabang buhay na pagkakakulong? March 14, 2025, humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para sa first trial. Rodrigo Roa Duterte. My name is Julia, and to Jets do not drop out of the Mukhang mabigat ang sitwasyon ni Duterte ngayon, lalo na't hawak na siya ng ICC. Sa ngayon, abala ang legal team niya sa paghahanda ng plea para makakuha ng pansamantalang paglaya. Malamang gagamitin nila ang kanyang edad at kalagayan sa kalusugan bilang isa sa mga dahilan para dito. Isa pang posibilidad ay subukan nilang questionin kung may kapangyarihan ba talaga ang ICC na litisin siya, lalo na't matagal nang umatras ang Pilipinas mula sa korte na to. Ang lead counsel ni dating Pangulong Duterte ay si Nicholas Kaufman, isang British-Israeli lawyer na may malawak na karanasan sa International Criminal Court. Noong una, napabalitang sina Salvador Medialdea at Harry Roque ay magiging bahagi ng legal team. Gayunpaman, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi sila kasama sa depensa. Ayon kay Kaufman, mayroong 5 miyembro ang core defense team kabilang ang isang Pilipinong abogado. Subalit, pinili nilang huwag isapubliko ang mga pangalan ng iba pang miyembro sa ngayon. Sa kasalukuyan, si Kaufman ang pangunahing kinatawan ni Duterte sa ICC habang nananatiling kumpidensyal ang iba pang miyembro ng kanyang legal na pangkat. Ang tanong, sino kaya ang 4 na miyembro ng legal counsel ni Duterte at sino ang isang Pilipinong abogado? Matutulungan kaya nila si dating Pangulong Duterte? Ano sa palagay niyo? Ang mas malaking tanong ngayon, kung may tsansa bang magkaroon ng panibagong people power revolution. Sa ngayon, may lumalabas na suporta para kay Duterte, lalo na sa Davao at iba pang lugar. Pero para maging kasing lakas ng EDSA revolution, mas maraming bagay pa ang kailangang mangyari. Una, lalawak ba talaga ang suporta ng masa? Kung libo-libo o milyon ang lalabas sa lansangan sa buong bansa, posibleng lumakas ang political pressure. Pangalawa, ano ang gagawin ng gobyerno ni Marcos Jr. kung mananatili silang tahimik at walang aksyon? Pwedeng lumakas pa ang protesta. Pero kung kikilos sila halimbawa, makipag-usap sa ICC o suportahan ang plea ni Duterte, baka maibsan ang tensyon. Kung gagalaw nga ba ang gobyerno ni Marcos Jr., ano sa tingin nyo? Pangatlo, may gagawin ba ang militar? Sa ngayon, tahimik pa ang AFP. Pero kung may mga opisyal na maka-Duterte ang magsimulang magsalita o kumilos, baka magkaroon ng ibang direksyon ang sitwasyon. Sa ngayon, nasa legal at diplomatic phase pa lang ang laban. Hindi pa ito isang full-scale people power. Pero kung mas dadami pa ang supporters niya sa kalsada at lalakas ang pressure mula sa publiko, posibleng magbago ang ihip ng hangin. Habang si Duterte ay nananatili sa kustodiya ng ICC, inihahanda na rin ang susunod na mahalagang yugto, ang confirmation of charges hearing sa darating na Setyembre. Doon malalaman kung may sapat bang ebidensya upang tuluyang ituloy ang paglilitis para sa mga umano'y krimen laban sa sangkatauhan na nag-ugat sa kanyang kampanya kontra droga. Bago tayo magtapos, balikan lang natin sandali ang pinag-ugatan ng isyung ito. Sa kampanya laban sa droga, maraming buhay ang nawala. May mga operasyon na sinasabing lehitimo at meron ding mga insidenteng kinuwestiyon ng ilang grupo. Hanggang ngayon, may mga pamilyang naghahanap pa rin ng sagot. Mga tanong na gusto lang malinawan. At ngayon nga, ang proseso sa ICC ay isang hakbang para pakinggan ang magkabilang panig at hanapin ang katotohanan. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na balita
at usaping pangkasaysayan na gaya nito. Huwag din kalimutang i-like at i-share kung sa tingin mo'y mahalagang marinig ito ng iba. Hanggang sa susunod na video, patuloy nating bantayan ang katotohanan at hustisya.